Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, tuwang-tuwa si Ramon sa kanilang mayor dahil ayon sa kanya, siya raw ang pinagkakatiwalaang manok o pambato para sa pagkamayor sa susunod na eleksyon. Pero bigla rin siyang nagulat nang sabihin ng mayor na may ibibigay pala itong mga pusa na siya raw ang bahalang mag-alaga. Samantala, nainis na rin si Dalisay at Pedro dahil hindi pa rin tinutupad ng Vice Mayor ang ipinangako niyang pagtaas ng sweldo nila. Nagulat nga si Ramon nang makita niya ang mga pusang iniwan sa kanya ni Mayor. Pagdating ng araw ng pagpipila ng kandidatura, hindi natiis ni Lucrecia ang dami ng tao na nasa munisipyo at sobrang init. Kinausap pa si Pedro si Dalisay. Sinabihang mag-isip na sila ng paraan para mapilitan si Ramon na tuparin ang kanyang pangako. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Papel at Pera dito sa ating tula, Super Pipita. Nai-stress na talaga ako. Baka tanungin ako ni Vice Mayor kung bakit ako napunta sa munisipyo ngayong oras ng trabaho. Pero nagme-merienda lang naman kami. Dalisay, anong ginagawa mo rito sa munisipyo? Bibigyan ko po sana kayo ng ulam mamayang tanghali. Nagluto po kasi ako ng paborito ninyong kare-kare. Maraming salamat talaga, Dalisay. Saglit lang. Ano itong naramdaman kong malamig sa paa ko? Siyata. Hindi. Mga pusa. Bakit may pusa dito sa opisina ko? Takot po kayo sa pusa, sir? Vice Mayor? Hoy. Bakit naman ako matatakot sa pusa? Pusa lang yan. Ikaw talaga, Dalisay. Pinaglalaruan mo yata ako.
Ang ibig ko pong sabihin ay allergic po ba kayo, Bise? Ha? Pero, di ba iyan yung pusang iniwan ng mayor sa bahay nyo? Hindi yan yun. Mabango at malinis yung pusa namin. Pero, tika. Paano mo nalaman na may iniwang pusa ang mayor sa amin? Sinabi sa akin ni Pipita. Ano? Ay, naku, si Pipita talaga. Opo, minsan pumunta ako sa bahay nyo. May inabot lang ako kay madam. Ang cute ng mga pusa ninyo. Ha? Pero, sandali lang din naman ako. Magkape ka muna. Pagkatapos pagsaluhan natin nito. Ha? Mananghalian na tayo, boss? Bise? Kari-kari pala itong dala mo. Akala ko suman. Ang dami ko kasing iniisip ngayon, Dalisay. Buti sana kung itaas niyon ang sweldo naming mga empleyado. Ganito. Yayain sana kitang mananghalian dito pero kaya lang hindi pa ako nakapagpakulo ng munggo. Palabiro pala kayo, Bise. Ay, Mayor, niloloko niyo lang ata ako Ayan, binilihan ni Madam Lucrecia ng mas malaking bahay ang mga pusa. Kaya ang saya-saya nila. May pagkain, may tubig, may pahingahan pa. Ay, naku. Parang mga tao na rin yang mga pusa mo, Pipita. Kinakausap mo pa. Ay, parang naiintindihan nga nila ako, Madam. Ang lalambing nila. Sabi ni Mayor, 3 buwan pa lang daw yung mga yan, pero ang lalaki na nila. Mga Persian big bone daw kasi, puro mamahalin. Oo nga po, Madam. Ang lalaki nila. Ang kakapal ng balahibo pati buntot. Huwag mong kakalimutang painumin ng vitamins, ha? At pakitawagan mo na rin yung veterinaryo na sinasabi ko para ma-injeksyonan sila. Ay, teka, nabayaran ka na ba ni Ramon? Hindi pa po, Madam. Hindi ko nga po napansin ng isang buwan na pong akong kasambahay ninyo. Oh, malalaking tao, hindi na natigil ang pagtawa mo Kulang na lang, mabilaukan ka dyan. Paano ba naman kung hindi matatawa? Nabuking din sa wakas, natakot siya sa pusa. Umaatras pa nga pagharap na Hindi kaya alam niyang may ibig sabihin yung pagbigay ko ng kari-kari sa kanya? Baka nga alam niya. Kung ano kaya ang iniisip mo? Kung ganyan pa rin ang sitwasyon, mag-isip na lang tayo ng iba. Gamitin na natin yung huling baraha. Ikampanya natin na huwag siyang iboto. Imbes na uwi ako para magmerenda o kumain sa fast food, dito na lang ako sa opisina kakain. Kahit papaano, may masarap akong ulam na kari-kari. May igado pa. Litson na lang ang kulang. Si Mayor ang tumatawag. Hello! Magandang araw po, Mayor. Pupunta ako mamaya para makausap natin ang anak niyong abogada
nakatikit ko bilang Vice Mayor. Sige po, Mayor. Sige, bye. Buti na lang at hindi pa ako nagsimulang kumain. Pero hindi naman masasayang tong kari-kari. Ano to? Balahibo! Napakapilya si Dalisay. Parang gusto niya akong paamuhin. Pero baka naman balahibo ito ng pusa. Ay, nako, halos tumayo na ang mga balahibo ko. Kumain na ako sa bahay ni Mayor kanina, Lucrecia. Pinag-usapan namin ng anak niyang babae ang paghahanda sa nalalapit na kampanya. Hindi pa nga nagsisimula ang kampanya ng mga kandidato sa pagkasenador. Sandali na lang yan. Ngayon pa lang pinaplansan na. Pinaghahandaan na. Naaalala ko tuloy. Isang buwan na si Pipita dito, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya sinasahuran. Ano naman ang mapapala ko sa kanila? Binilhan ko pa ng mga magaganda't maluwag na bahay. Pero, oo nga, ay nako, ang dami ko kasing iniisip, Lucrecia. Naalala ko pa rin yung mga pusang iniwan sa akin ni Mayor. Ano kayang kung ipahingi na lang natin yung mga pusang yun? Oh, bakit ba ayaw mo sa kanila? Binilhan ko pa nga ng maganda't maluwag na bahay. Ano ba naman ang halaga ng mga pusang yan, Lucrecia? Pero gusto ko talaga yung kulay ng balahibo nila. Ang swerte ng pusang ganoon ang itsura. Ha? Nagdadala daw yan ng magandang kapalaran. Sa tanda mong yan, matanda ka na, naniniwala ka pa rin sa mga yan. Hindi natin alam, baka sila pa ang magpanalo o magpatalo sa'yo sa eleksyon. Aba, tinatakot mo pa ako. Ay, bahala ka na nga dyan. At saka isa pa, Oh. bumisita ka naman sa opisina paminsan-minsan. Baka sa sobrang kampanya mo ay di ka na makita ng mga empleyado. Baka makalimutan ka na iboto. Tinatakot mo talaga ako. Magpapakabit na ako ng malaking tarpaulin sa bakod para hindi nila ako makalimutan. Kung hindi natin makumbinsi si Boss Ramon Dalisay, si Madam Montemayor na lang ang punteryahin natin. Magandang umaga po, senyora. Kumusta kayo? Mrs. Montemayor na lang ang tawag niyo sa akin. Hindi pa naman mayor si Ramon. Pero mukhang pupunta na rin siya roon, madam. Sa bagay, may mayor din naman sa apelyido ninyo. Kumusta na po si Bise, madam? Miss na namin siya. Ang huli ko nga kita sa kanya ay nung dalhin ko sa opisina niya ang kari-karing niluto ko para sa kanya. Hayaan mo. Maipapaabot natin ang mga pagbati niyo sa kanya. Mukhang busy na rin talaga siya, madam. Narinig ko nga na yung kalaban daw niya ay nagsimula ng mamigay ng pera. Hindi pa nga pwedeng mangampanya. Sige. Papasok na ako sa opisina. Susunod na lang po ako agad sa inyo, madam. May mga papeles pa kayong kailangang pirmahan.
Dalhin mo na lang yan sa opisina ko para mapapirmahan natin kay Ramon. Ngayon, hindi pa rin ako kinakausap ni Sir Ramon tungkol sa sahod ko. Ano nga ba talagang plano niya? Pwede naman sigurong biglan niyang ibigay lahat ng sweldo ko bago ako umuwi. Pero, paano kung may gusto akong kapag... Ay, nako. Paano kaya? Ay, si Dalisa itong tumatawag sa akin ah. Hello? Hello, Pepita. Alam ko ang numero mo. Pwede kitang tawagan. Hindi ba ako makakaistorbo sa'yo? Nakatawag ka na nga eh. Katatapos ko lang maglinis. Nakaupo ako dito sa sofa. Ay, ganun ba? May tatanong lang kasi sana ako. Kumusta yung sahod mo? Ay, may ibinabang sahod ang ahensyang pinapasukan ko. Katulad sa isang kasambahay, higit sa minimum wage. Ay, mabuti ka pa. Mas mataas pa nga ang sahod mo kaysa sa amin ng regular na empleyado. Ha? May ipinangako silang dagdag sahod pero hindi pa naman tinutupad. Baka na-traffic pa. O di, maghintay lang kayo. Darating din yung inaasam niyong pagtaas ng sahod ninyo. Pipita, kung hindi pa binibigay ni Ramon ang sahod mo, ako na ang bahala. Kukuha ako sa bangko bukas. Maraming salamat po, madam. Pati na rin yung mga benepisyo ko. Uutusan ko na lang si Dalisay na asikasuhin ng mga benepisyo mo. Oo nga po. Tumawag rin po pala si Dalisay kanina at tinanong ang sahod ko. Baka iniisip nila na mas mataas pa ang sahod mo bilang kasambahay. Hindi naman siguro, madam. Malabo pong mangyari yan. O sige, kakausapin ko siya pagdating niya. Sabi niya ay bibisitahin daw niya ang kumpanya. Pero hindi niya ako sinusunod. Madam, baka si Mais meron na po yung bumubusina. Dahil hindi mo naman ginagawa, ako na ang bahala sa sahod ni Pipita. Ha? Kukuha ko bukas sa bangko at uutusan ko si Dalisay na magbayad para sa mga benepisyo niya. Ang dami ko nang iniisip. Pati si Pipita kailangan ko pang isipin. Wala ba talaga siyang pira? Kahit meron siyang pera, karapatan pa rin niyang sumahod. Alam ko yan. Alam ko ang ginagawa ko. Pero hindi ko rin talaga naasikaso yan. Uulitin ko lang ha. Tinanong ka ng mga empleyado kanina. Hindi ka raw nila nakikita. Baka makalimutan ka nila kapag botohan na. Sumasakit ng ulo ko sa mga pinagsasabi mo, Lucrecia. Ikaw rin naman ang andon sa kumpanya. Pero ayaw mo naman ng desisyon ko tungkol sa pagtaas ng sahod nila, Ramon. Hintayin mo na lang muna. Kailangan ko nang gumalaw. Hindi pwedeng sila ang magdikta sa akin. Baka maputol na yung lig mo, kakayoko, Dalisay. Itaas mo ang ulo mo. Tingnan mo kung sino ang dumarating. Si Boss Ramon. Ay, busy mayor ang itawag mo. Ano kayang nakain niya at napadpad siya sa opisina? O ano, kumusta na kayo?
Ay, maghintay lang kayo. Darating din ang biyayang inaasahan niyo. Nandyan ba si Lucrecia, Dalisay? Nandyan po, Mayor. Maliban lang kung hindi ko napansin na lumabas siya. Mayor, nang napadaan ako sa palengke, ang reklamo raw ng mga tao, dumarami ang pusa ron. Mga pusa. Akala ko kung ano na ang reklamo nila. Sige, sabihin ko na lang kay Mayor. Ang dami na talagang pinamili ni Vice Mayor ah. May dadating pa daw ulit sa Sabado. Ang bigat yata ng mga dala mo, Pipita. Tulungan na kita. Buti na lang nakita kita. Maraming salamat. Pinagamit sa akin ni Madam Lucrecia ang isang sasakyan ni Vice Mayor. Mayor, ang itawag mo sa kanya. At marunong ka palang magmaneho? Oo naman, marunong ako. Maasahan ka talagang katulong ah. Ang dami naman nitong pinamili mo. Kasi may bisita si Sir ngayong Sabado. Baka kandidato naman ang darating. At baka may isa pa siyang bisitang kandidato na senador. Hindi ko alam. Maaga ang kilos ni Mayor Pipita. Pero wala man lang siyang bodyguard. Okay na tayo, Lucrecia. Pumunta ako sa opisina kaninang umaga. Tuwang-tuwa ang mga empleyado nang makita ako. Talagang masaya silang nakakita sa akin. Pero hindi mo naman aayusin ang problema nila. Anong hindi? Ginawa ko naman pero hindi ako nangako sa kanila. Wala ring silbi ang pagdalaw mo kung hindi mo rin lang tutuparin ang ipinangako mo sa kanila, Ramon. Ano? Ayan na naman ang sinasabi ko eh. Si Pedro ito. Ano kayang sasabihin nito, Disturbo? Hello? Hello, Mayor. Magandang hapon po. Nakita ko po si Pipita sa palengke kanina. Nasabi ko lang na wala kayong bodyguard. Kaya isa ka na ngayon sa kanila. Pero saka na lang tayo mag-usap. Sige, bye. Tawagan mo nga si Pipita Lucrecia. May sasabihin ako sa kanya. Ano ka na ngayon? Tumigil ka na nga. Abay, ang taas na nga ng posisyon mo sa kumpanya, magbabodyguard ka pa. Ano naman kung ako ang tumawag sa kanya? Pero kailangan niya talaga ng bodyguard. At isa ka na doon. Nangaasar ka pa. Ano, bakit ako? Pati ako pinagtatawanan mo. Gusto mo lang yata palakihin ang papel mo kay Sira na magaling lang magpakitang tao. Nakita ko lang si Pipita. Hindi niya pala nasabi sa busy. Pero subukan pa rin nating pumapil sa kanya. Pero hindi siya nagkamali na kunin akong bodyguard niya. Malapit nang tumilaw kang mga manok. Isang ikot pa. Bravo! Pipita! Gising na si Busy. Sir, Gising ka na pala, Pipita, pero bakit hindi mo sinabi sa akin nang napag-usapan yun ni Pedro na kailangan ko raw ng bodyguard? si Mayor naman. Huwag niyong sabihin kukunin niyo akong bodyguard ninyo.
Ay, naku, ang gulo ng mga pusang ito. Sir! Dito pa talaga sila nag-away. Ay, naku, aray ko. Nasugatan na ang paa ko. At dumudugo na yata. Wala kayong hiyang mga pusa. Ay, paano kung may rabies kayo? Ano pa kaya ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang susunod na bahagi ng ating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Papel na Pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Lydia Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.